Una sa lahat, rider na nakuha ng paikot-ikot sa Taytay Rizal, hold-upper pala. Babaeng naglalakad, pinuntirya niya. Isa pang hold-upan sa Palawan naman. Babae, nakuha ng tumatakas, tumangay na higit 1 milyong pisong halaga ng mga alahas. Ang buong detalye ng mga pagnanakaw na yan, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon, hirap sa supply ng malinis na tubig. Pumalo na kasi sa tubig ang abong ibinuga ng bulkan. Isa sa 4 na nawawalang Pinoy sa Myanmar, kumpirmadong namatay sa lindol. Kandidato sa pagkakonsehal sa Abra at isang kapitan ng barangay na umawat sa gulo, patay sa pamamaril sa gitna ng kampanya. Malaswa umanong election jingle ni Manila Councilor candidate Mocha Uson, pinatitigil ng COMELEC. US President Donald Trump nasa 104% ang taripa o buwis para sa imported Chinese products. China, hindi raw aatrasan ang trade war na ginagawa ng Amerika. Rider pinasok sa loob ng simbahan ang kanyang motorsiklo at pumwesto pa sa upuan ng pari. Ang dahilan, ang kanyang dasal na sumakses sa buhay. At sa pabaong Pampa-Good Night, kilalanin ng 10 taong gulang na bata na mayroong ginawang 10 kabutihan para sa ating kapwa. Matalim at mabigat ang mensahe ng common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanile Tabansenya sa mga nasa likod ng pagpaparesto kay Duterte. May balik daw sa kanila ang anyay wrong move nilang ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanile Tabansenya ang media habang kasama ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Pagka magdetalya na sa family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and about his countrymen. To be honest with you, mangutana ko sa Ginoo, nga naman Lord, up to now I'm still, daghang question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Nang tanungin ni Hanilet si dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya, hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Hanggang apo yan nila, hanggang apo ng apo nila, hanggang doon ang nila, hanggang doon ang parusa ng Diyos. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, gabaan na ma'am. Impyerno kayo. Posibleng masira rin daw ang karir sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Wrong move. Sabi nga niya na yung opponent niya has wala na talaga. They will never be given the chance by the Filipino people. Sa ngayon, pinag-aandaan daw ni Hanilet ang mga gagastusin sa pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis. Kasabay niyan, muling binisita ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman ang kanyang kliyente para mag-update sa kaso. Pinuna ng defense team ang pagbibigay ng maraming option sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Nilinaw din niya ang kahalagahan ng judicial process at hindi raw sana mamanipula ang mga biktima testigo sa kaso. Muling binigyang din ni Attorney Kaufman na igalang daw sana ang karapatan ng kanyang kliyente kasabay ng pagrespeto sa karapatan ng mga biktima. Siniguro rin niya na hindi bibitawan ang kaso ng dating Pangulo hanggang dulo. Nakatakda namang ipagdiwang bukas ang ika-21 kaarawan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty. Wala raw silang ibang plano maliban sa pagbisita muli sa ama. Sinagot naman ni Kitty ang nag-viral na post na nagpapakitang may hawak umano siyang US passport habang bumibisita sa ama. I don't mind them actually. I'm a Filipino citizen, so yeah. I don't have to explain since I'm a private citizen. So. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Pahirapan ang supply ng malinis na tubig sa mga lugar malapit sa pumutok na Bulkang Kanlaon. Tuloy, ginagamit na ng mga residente roon ang tubig na may halong abo. At live mula sa La Carlota City sa Negros Occidental, nasa frontline na balitang yan si Kari Cator. Kari, anong hakbang ginagawa dyan para may makuhanan ng malinis na tubig? All out na ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tubig sa mga residenteng naapektuhan nga ng ashfall dito. Nagpaikot na sila ng mga fire truck at water tanker para sa paglilinis ng abo at namigay rin sila ng drinking water sa ilang bahagi ng La Carlota City. Sa nakita nga kasi natin kanina, merong mga residenteng walang choice kundi kumuha na lang ng tubig mula sa ilog na nahaluan na ng abo. Pinagtsatsagaan ni Jane na mag-igib ng tubig sa ilog malapit sa kanilang lugar sa sitio Kabugaw, Barangay Hagimit sa La Carlota City, Negros Occidental. Malabo na rin ang tubig dahil sa humalong ashfall mula sa pumutok na Bulkang Kanlaon. Ang mga inigib ni Jane, pambuhos sa naipong abo sa kanilang bubong. Panghugas ko lang to sa bubong. Kasi maraming abo doon. May marami na ang kalawang mamatagal, masira na yung bubong namin. Wala raw kasi silang supply ng tubig. Sa tindi ng ashfall, nagkulay abo na ang ilog dito sa boundary ng Barangay Hagimit at San Miguel sa La Carlota City. Pero ang ilang residente, pabalik-balik pa rin dito para magsalok ng tubig na gagamitin daw nilang panlinis ng kani-kanilang mga bubong. Ang iba, dito na naglalaban ng mga damit, habang may ilan na ito na raw ang ipinanliligo at ipinanghuhugas ng pinggan. Ginagawa na rin daw nila ito sa mga nagdaang pagputok ng Kanlaon. Wala pa naman daw na paulat na nagkasakit dahil sa maruming tubig sa ngayon. Pero may paalala ang city government ng La Carlota. Pero yung hindi natin alam yung concentration ng sulfur. Hindi natin alam yung baka pure sulfur yun eh. Kaya yung tunawin yung yung mapatay yung tanim at saka tunawin yung yero. Bakit mo ilagay sa balat mo? Hindi safe yun. Pati supply ng drinking water pahirapan dahil sa malayong lugar pa makakabili ng malinis na tubig. Ganyan din daw ang sitwasyon sa Barangay San Miguel kung saan tinitingnan ang posibleng pagkabara ng asupre sa mga water pipe. Kung merong earthquake, ang notice namin, na-disrupt yung water supply namin. Pero kahapon, walang masyadong earthquake. Ang problema lang, bakit nag-stop? They will try to access the area today to check on bakit nga nawala yung tubig doon sa or na-block lang or whatever. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng mga fire truck at water tanker para makatulong sa pagtatanggal ng abo sa mga bahay, establishmento at kalsada. Magrarasyon din sila ng maiinom na tubig sa mga apektadong lugar. Dahil naman sa pagputok ng bulkan kahapon, suspendido pa rin ang window hours o mga oras na pwedeng bisitahin ang mga alagang hayop o pananim sa loob ng 6-kilometer radius ng Kanlaon. Pero si Rafi, pinilit pa rin na makabalik sa lugar para mapakain ang kanyang mga manok sa Barangay Araal, La Carlota City. Yung punan dyan, malaki na. Kung hindi kumakain yan, halos lugi na talaga. Wala nang hanap buhay. Halos dito, manukan din ang hanap buhay namin rito. 4 na buwan na mula nang inilikas ang mga nakatira malapit sa bulkan, simulan ng pagputok ng Kanlaon noon ding December 2024. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, higit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng pinakahuling volcanic eruption. Katumbas yan ng halos 50,000 residente. Sapat naman daw ang family food packs pero nanawagan ang DSWD sa mga gustong mag-volunteer sa repacking. Sa lagay naman ng bulkan ngayon, naapula na rin kaninang umaga ang grass fire sa bahagi ng bulkan. Samantala, bantay sarado pa rin ang mga otoridad sa Bulkang Kanlaon, lalo na posible o may banta pa rin na itaas ito sa Alert Level 4 mula 3. Bagamat ang sabi ng FIVOX, posibleng magtagal pa raw bago mangyari yan. Balik naman dito sa La Carlota City mismo, inanunsyo ng LGU na balik na sa klase ang lahat ng antas sa mga paaralan bukas, April 10, maliban na lang sa ilang barangay kabilang ang mga nabanggit natin sa report na Araal, Hagimit,
at San Miguel. Balik sa'yo. Maraming salamat, Caricator. Hindi raw titigil ang China sa pagpalag nila sa tariff war ng Amerika. Umabot na kasi sa 104% ang ipinataw na taripa ng Amerika sa mga produkto ng China. Babala naman ng isang dating mambabatas, hindi dapat natin baliwalain ang tariff war ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mula sa dinagdag na 20% noong Enero, nagpataw pa ulit ang Amerika ng 34% sa taripa ng Chinese imports. Agad naman niyang pinalagan ng China. Kaya simula bukas, magdadagdag din sila ng 34% na taripa sa US imports. Tila ayaw namang magpatalo ng Amerika. At ngayong araw, nagpataw pa sila ng karagdagang 50% na taripa sa imports ng China. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will. They just don't know how to get it started because they're proud people. Sa kabuuan, 104% na ang taripa ng Amerika sa mga produktong ipapasok ng China sa kanilang bansa. Epektibo agad yan ngayong araw. Sabi naman ng China, pambubuli ang ginawa ng Amerika at hindi raw nila ito matatanggap. Kung gusto raw lutasin ng Amerika ang kanilang problema, dapat daw nilang itong idaan sa pagkapantay-pantay, paggalang at nang may pakinabang sa isa't isa. Babala pa ng China, lalabanan nila ang ginagawa ng Amerika kung hindi raw sila titigil sa kanilang tariff and trade war. Noong nakaraang linggo lang nang ideklara ni US President Donald Trump ang anyay Liberation Day ng Amerika. Dito niya inanunsyo ang mga bagong tariff rate na ipapataw sa imports mula sa iba't ibang bansa. Sa kaso ng Pilipinas, 17% ang ipapataw na buwis sa mga iniluluwas natin na produkto sa Amerika. Epektibo na rin yan simula ngayong araw. Gate ni Trump, sa matagal na panahon ay dehado raw ang Amerika pagdating sa taripang pinapataw sa kanila ng ibang bansa. Kaya ito raw ang araw na bumawi sila sa mga anyay trade imbalance sa buong mundo. Sabi naman ng political activist at dating akbayan congressman na si Walden Bello, hindi raw dapat baliwalain ang tariff war ng Amerika at China. Trump think that the United States consumers will have to swallow some bitter medicine so that they can get the American economy into a healthy state again. And they're willing to risk a global recession to be able to bring that about. Nauna nang sinabi ng Malacanang at ilang ekonomista na posibleng maging bentahe pa natin ang 17% tariff na ipinataw ng Amerika sa atin. Pangalawa kasi ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN na may pinakamababang tariff rate mula US. Ibig sabihin, posibleng makalamang o piliin ng mga Amerikano ang mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Ganito rin ang pananaw ng Department of Trade and Industry. Like example, coconut products. Our main competitor for coconut is Thailand. But the tariff of Thailand is 34% and we're 17%. So that gives us really a really good edge. So we really need to aggressively push these industries right now. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang ekonomista mula sa UP na si JC Punong Bayan. Magandang gabi, Prof. JC. Thank you for joining us. Good evening, sir. Ed, thank you for having me. Yes, sir. Sir, let me start off with this. Isasantabi ko po muna yung 17% na pinatod ng US sa Pilipinas. Let me focus first dun sa US and China, huge trading partners, now engaged in a head-to-head trade war that's spiraling apparently out of control, now hitting up to 104%. In real terms, ano pong epekto nito sa atin dito sa Pilipinas? Well, Ed, asahan natin na babagal yung takbo ng ekonomiya ng buong mundo kasi magmamahal ang presyo ng mga produkto sa US at sa China din dahil nagagantihan ang dalawang malalaking bansa na ito. So inaasahan actually ng mga analyst na babagal yung economic growth ng buong mundo at inevitably tayo ay matatamaan. Babagal din yung growth natin at some point. Is it possible, sir, to quantify or qualify that already? It's still too early. Like, I don't know, in terms of, for example, yung mga Lazada natin na Shopee. Of course, that's
Pero end product din yun. Hindi siguro. Pero other products kasi as part of the supply chain, other products that might hit us because nga dun sa pag-increase mga tariffs. Well, ang pinaka-direct effect nito, Ed, ay yung mga exports natin ay mas mahihirapan na makapenetrate sa US. Kasi nga ang objective ng isang taripa ay para bumili yung mga Amerikano from their own producers and suppliers. Pero ang sinasabi ng gobyerno natin na mababa lang naman yung tariff na inimpose ni Donald Trump sa atin, mas mataas sa Vietnam, halimbawa sa Cambodia. Pero ang tanong ay mapupunan ba natin or kaya ba nating i-export sa US yung mga hindi nabibilhin ng mga Amerikano mula sa mga bansang ito? At malaking question mark yun. Meron ding perspective, Prof, na sinasabing ang malaking epekto nito ay kung end product ang nilalabas mo ng bansa. Tayo naman daw kasi ay parts lang ng end product. So, gaano kaseryoso ang tama niyan? Though sinabi mo na nga na kaya ba nating tapatan yung mawawala galing sa ibang bansa. Pero ano pang ibang may malalang epekto pa ba ito sa atin? Well, kapag yung kasing mga presyo ng mga parts, halimbawa yung mga components, nag-a-add up kasi yan habang nag-cross ang mga parte na ito at mga component na ito across different countries' borders. So, kumbaga, halimbawa, para sa ibang mga produkto, actually, maya't maya pumapasok yung mga components na ito, lalabas, papasok. So, kumbaga, talagang nag-escalate yung presyo dahil dito sa mga taripan na ito. Walang magiging masyadong direct impact ito for now. Ang pinaka-maapektuhan ay yung mga talagang involved dito sa trade war na ito, which is the US. Yung mga taripa ay buwis sa mga consumers. So yung mga Amerikano mismo ang masasaktan dito, ang pinaka-masasaktan dito. Halimbawa yung iPhone ay maaring thousands of dollars ang itaas ng presyo nun dahil marami sa mga components ng iPhone ay produced sa US, sa China at sa ibang mga bansa. So isang halimbawa lang yun. Pero dahil gumaganti na rin si China, ay asahan din natin na meron ding tama ito sa mga Chinese consumers. So kumbaga walang nananalo kasi sa isang trade war. Teka muna, Prof, kung iPhone yung pinag-usapan, di malaki rin yung tama sa atin. iPhone users ang maraming Pilipino, hindi lahat. Sabi ko na. Kung thousands of dollars ang itataas niya. But ang tanong ko is, gaano ka posible, may ilang mga lawmakers nagsasabi na baka may magandang epekto to, baka sa atin lumipat yung iba, baka mas tayo yung makapag-produce kasi nga yung ibang mga bansa, like Cambodia, 49% yung taripa. Gaano ka posibleng tayo ang makinabang dito? Well, ang magandang example nito ay yung Vietnam. Kasi yung Vietnam sa ngayon ay talagang nangunguna siya pagdating sa mga electric vehicles. Yung Apple ay may malaking manufacturing presence sa Vietnam. So actually, nakaka-produce sila ng mga smartphones, ng mga electric vehicles in a way na hindi natin kaya. So yun yung isang malaking problema sa exports ng Pilipinas. Hindi kasi masyadong mataas yung value added. Tulad ng nabanggit ninyo, ina-assemble yung mga parts, tapos hindi yung final product yung na-produce at na-export natin. So ang tanong ay kung hindi na sila bibili sa Vietnam ng mga gadgets na ito halimbawa, hindi naman natin mapupunan or we cannot supplant yung gap na yon kasi hindi naman tayo nakaka-produce. So kumbaga parang hindi tayo ready dahil yung ating manufacturing dito sa Pilipinas ay hindi ganun ka-mature kumpara sa ibang mga karatig bansa natin. So that only underscores the point na kailangan pa nating palalimin at i-diversify yung ating exports industry, yung ating manufacturing. Pero ibang usapan pa yon. Pero kumbaga parang hindi tayo handa. Halimbawa electronic products, yun yung pinakamalaking export at import natin, and then meron din tayong presence sa coconut products, pero other than that ay medyo manipis na yung ating exports. Pero sir, what do you think of our response to this the 17% tariff imposed on us? I mean, if you listen kasi to our officials, parang silver lining, glass half full, parang we're always looking for the good things in life, for the good side of the coin. I'm wondering lang if we're reacting properly to this. Kasi if you look at Singapore, yung kanilang Prime Minister, even though it's only 10% that was imposed on Singapore, alarm bell siya. Yes, Ed. Actually, yung New York Times, meron siyang article this day lang, na nagtataka sila, bakit yung Pilipinas masyadong optimistic? Yung mga officials natin ay masyadong optimistic sa trade war na ito.
Pero actually, kung tatanungin mo kami, mga ekonomista, sa mga group chat namin, umuusok ang mga group chat namin, we're talking about how crazy this policy is coming from Donald Trump. Iniiba niya yung global trading economic order. We're facing a possible global recession. So actually, hindi magandang balita ito. And bagamat hindi ganun kalaking tariff sa atin, ay mararamdaman natin yung epekto nito. So I'm not sure where the optimism of the Marcos administration is coming from. Okay, sir. Just one last question I'm squeezing in, kahit pinapagalitan na ako dito. Pero sir, the last time we had a major trade war, that was a prelude to World War II. And not to be alarmist, pero in the 1930s, we were looking at the same kind of back and forth. Are we supposed to, or should we be worried about something like that? Oh yes, actually itong policy na ito, it brought back America as well as the global economy to the late 19th century pa. So talagang is a very strong regression on the part of America at madadamay tayo dito in one way or another. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Prof. JC Punong Bayan. Patay na ang isa sa apat na nawawalang Pinoy dahil sa lindol sa Myanmar. Kinumpirma yan ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, naabisuhan na nito ang naulilang pamilya. Pero bilang respeto, hindi na sila nagbigay ng iba pang impormasyon. Nauna nang napag-alamang isang guro ang biktima na nakatira sa isang gumuhong gusali. Patuloy pang hinahanap ang 3 Pinoy na nakatira rin sa parehong building. Isang linggo bagong Semana Santa, nagsimula ng dumagsa ang mga pasero sa NAIA Terminal 3. Sa tansya ng ilang airlines, mukhang mas marami ang magiging pasero ngayong taon kumpara noong Holy Week noong 2024. Ngayon pa lamang kasi ay mas matao na ang mga check-in counter sa NAIA. Katunayan, halos fully booked na ang mga biyahe papuntang Katiklan, Tagbilaran, Puerto Princesa, pati na sa Japan at sa South Korea. Samantala, may paghihigpit naman pagdating sa mga power banks. Kasunod yan ng ilang insidente ng pag-usok ng mga ito sa loob ng eroplano. Papayagan lamang ang mga power banks na may capacity na 100 watt-hours at hanggang 2 lamang ang pwedeng dalhin kada pasero. Hindi pwedeng ilagay ang power bank sa check-in luggage at bawal din gamitin habang nasa loob ng eroplano. Showbiz tonight na tayo. Itinanggi ng aktres na si Bella Padilla na may hidwaan sila ng mga aktor na sina Piolo Pascual at Kyle Echari. May nag-post kasi sa X na in-unfollow daw ni Bella sina Piolo at Kyle. Ni-repost yan ni Bella at sinabing totoo ito. Nagde-declutter daw ang aktres ng kanyang following list down to 0 slowly. Pero sabi ni Bella, ipa-follow niya ulit ang kanyang friends sa IG. Nakausap pa nga raw niya rito si Kyle. Nag-reply naman si Bella sa komento rito ng isang netizen at sinabi niyang ayaw daw niya sa fake news. In fact, one of his trusted friends pa nga raw niya si Piolo sa industry. Naghihimutok ang komedyanteng si Dennis Padilla dahil hindi raw siya itinuring na father of the bride sa kasal ng sariling anak. Sa ngayoy deleted post, inilabas ni Dennis ang kanyang pagkadismaya. Nabudol daw siya sa kasal ni Claudia sa longtime boyfriend nitong si Basti Lorenzo. Maging sa isang post ng anak din niyang si Julia, nag-comment ang aktor at sinabing kapal nyo, quote-unquote. Tila unbothered naman si Julia dahil ilang oras matapos mag-comment ang ama, nag-IG story ng happy moment nila ng half-sister niyang si Danny. More hot showbiz updates coming your way. Diyan lang kayo, mga kapatid. Susunod, kapitan at kandidato sa pagkakonsehal, patay sa barilan sa campaign rally sa Abra. Lalaki sa Rizal hinablot ang iuuwisan ng pasalubong ng isang babaeng galing airport. Hindi bababa sa 50 hippopotamus na matay dahil sa anthrax poisoning sa Congo. At K-pop boy group na EXO may fan meet para sa kanilang 13th anniversary. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nangamatay ang hindi bababa sa 50 hippopotamus sa ilog ng Ishasa sa bansang Democratic Republic of Congo. Nakitang palutang-lutang sa tubig ang kanilang mga labi. Base sa pagsusuri na laso ng anthrax sa mga hippo, ang anthrax ay isang rare at seryosong sakit na nakukuha mula sa isang uri ng bakterya. Patuloy ang inaaral ng mga eksperto. Nauwi sa karahasan ng isang campaign rally sa Abra. Patay ang isang barangay chairman matapos barilin ng isang kandidato sa pagkakonsehal. Namatay din ang suspect matapos namang mabaril ng hindi pa nakikilalang salarin. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nabalot ng tensyon ng Provincial Hospital sa Bangged, Abra nitong Lunes matapos cornerin ng mga pulis ang ilang kalalakihan na sangkot umano sa barilan sa isang campaign rally sa bayan ng Lagangilang. Nag-ugat ang gulo sa gitna ng campaign rally nang biglang suntukin ng kumakandidatong konsehal na si Manzano Agdalpin ang lalaking si Romel Apolinar. Nagsumbong si Apolinar sa kapitan ng barangay na si Luz Salvador Claro. Pero nang subukang umawat, nadamay pa ang kapitan na biglang binaril ni Manzano. Tamahan si Claro, although tumakbo. Ang problema nga lang doon din, yung driver na isa nakasama ni Manzano, si Joselito Aurelia, pumunot din ng baril at saka may tatlo pa silang kasama at pinutukan yung si barangay captain. Hindi lang ang kapitan ang pinagbabaril dahil meron ding bumaril kay Manzano sa kasagsagan ng komosyon. Pareho silang isinugod sa hiwalay na ospital at pareho ring idineklarang dead on arrival. Nahuli naman mismo sa ospital ang driver ni Manzano na si Joselito Aurelia na bumaril kay Claro. Pero iniimbestigahan pa ng PNP ang punot dulo ng panununtok di umano ni Manzano. Inaalam na rin kung sino ang bumaril sa kanya. Kinondena ng Abra Police Provincial Office ang insidente. Ang COMELEC naman, ituturing na raw na election-related ang insidente. Kasi tumatakbo yung isa naman sumusuporta sa isang kandidato. So, sa atin lahat, ang conclusion natin, election-related dyan. Hindi naman sila magkakainitan kung hindi sa pamumulitika. Pag-aaralan din daw ng komisyon kung may mga lugar pa na kailangan isailalim sa COMELEC control para maiwasan ang karahasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinangay ng isang babae ang higit 1 milyong pisong halaga ng alahas sa isang jewelry store sa Palawan. Habang sa Rizal, hinablot ng isang lalaki ang iuwisa ng mga pasalubong ng isang babaeng galing sa airport. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Linggo ng gabi nang makunan sa CCTV ang isang babaeng bumaba ng kotse sa Taytay Rizal. Galing airport ang babae na may dalang backpack, sling bag at eco bag ng mga pasalubong. Pagkapasok ng babae sa compound sa Barangay Dolores, sumunod naman ang isang lalaking nakamotor. Sige lang sa lakad ng babae, hindi siya binuntutan ng rider. Sa halip, inikot ng lalaki ang buong compound. Naghahanap na pala siya ng mabibiktima. Muling natsambahan ng rider ang babaeng malapit na sa bahay. Bumaba ng motor ang lalaki. Dito na niya binuntutan ang babae sa eskinita. Pagkalingon ko sa kanya, sabay tutok po ng kutsilyo sa mukha ko habang hawak yung eco bag na dala ko. And sabay sabing, hold up to. Tumakbo ang lalaki, bitbit ang bag na ninakaw mula sa babae. Saka tumakas sakay ng motor. Sinubukan siyang habulin ng kapitbahay pero di na umabot. Yung pagsigaw ni ate, medyo malayo na rin po yung yung suspect. Pagbalik ko, saka ako nakita yung mga panaksak niya. 2 panaksak tsaka yung isang sombrero na iwan ng suspect. 2,000 piso ang halaga ng pasalubong na tinangay ng salarin. Isinumbong na sa pulis ang insidente. Sinusuri na ngayon ang mga kuha ng CCTV para matunton ang suspect. Pinag-aaralan ngayon ng pamunuan ng compound kung paanong paiigtingin ang seguridad sa lugar. Malabo na kasing isara ang gate nito. Pagka isinara, ibubukas din, may mag-iiwan din na nakabukas. Kaya hindi na po namin, inopen na lang po namin. Sa pool naman sa CCTV, ang babaeng yang may dalang bag habang tumatakbo sa bayan ng Quezon sa Palawan. Ang babae sa video nang hold up pala ng isang tindahan ng alahas. Ayon sa mga pulis, nagkunwari raw na customer ang babae sa jewelry store habang nagbubukas ang tindahan. Nilabas nung tindera yung nakabox na puno ng alahas. Nilapitan siya, pinutukan po siya sa liig. Tapos pinalagay yung mga alahas sa eco bag na dala ng suspect. Ikinulong pa ng holdupper ang tindera sa banyo bago tumakas. Higit 1 milyong pisong halaga ng alahas ang natangay. Patuloy pa siyang tinutugis ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa,
News 5. Itinanggi ni Attorney Harry Roque na siya ang mastermind sa pagpapakalat online ng tinaguriang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas yan sa sinumpaang salaysay ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa pagdinig kahapon ng Kamara tungkol sa fake news. Ayon kay Roque, opinion lang ito ni Cunanan. Isang tao raw na malapit sa Pangulo ang nagbigay ng video sa vlogger na si Maharlika. Dagdag pa ng dating presidential spokesperson, iginalulungkot niya ang pagbaliktad ni Cunanan. Pinupuntirya raw kasi ng Administrasyong Marcos ang pro-Duterte vloggers at influencers. Pinalalabas sa polvoron video na gumagamit ng ilegal na droga umano ang Pangulo. Pero base sa forensic analysis ng NBI, hindi raw ang Pangulo ang nasa video. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn. Pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan na niya panghanap buhay online selling sa internet. No? Hindi naman po umaamin na magnanakaw na siyang nagnakaw. Kasi hindi naman po talaga siya si BBM. Sa itsura pa lang. Kung 30 plus pa lang si BBM, ewan ko dito kay Harry kung talagang lawyer talaga at nag-iisip ng ginagamit yung utak niya. Wala pa pong cellphone nun. Sa huli, may hamon si Roque para mapatunayang totoong gumagamit daw ng droga ang Pangulo. Ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Dumating na sa Pilipinas ang pinakabagong guided missile warship na gawa sa South Korea. Yan po ang BRP Miguel Malbar. Formal na yan tinanggap ng Philippine Navy sa isang welcome ceremony sa Subic Naval Base. Meron po itong mga makabagong armas at mga sensors. Inaasahang palalakasin nito ang anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft capabilities ng Philippine Navy. Binito ng Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Noong Marso lamang nang ilunsad ang sister ship nito na BRP Diego Silang. Inaasahang dating yan sa bansa matapos isalang sa sea trial sa South Korea. Nagsorry ang K-pop girl group na Kiss of Life dahil sa umano'y cultural appropriation sa kanilang live stream. Nag-live sa YouTube ang grupo para sa birthday ng member na si Julie. Old school hip-hop vibes daw ang kanilang tema with matching outfit at makeup. Sinamahan pa ito ng umano'y stereotypical na accent. Tila naging pambabastos raw ito sa black culture ayon sa ilang netizens. Sa apology letter ng Kiss of Life, sinabi nilang malaking influence sa kanilang music ang hip-hop kaya ito ang napili nilang theme. Na-realize daw nilang naging culturally insensitive ang livestream at inaako ang responsibilidad sa pangyayari. Pinupusuan ng pag-ala Queen Nefertiti ng pambato natin sa Miss Eco International na si Alexi Brooks. Suot ng Ilonggo Beauty Queen ang golden bustier and skirt designed by Iloilo-based designer Kaan Can with matching golden headdress pa yan and neck piece. May caption pa siya dyan na, hoping that just like Nefertiti, I can make history in Egypt. End of quote. Sa April 20 ang coronation night ng Miss Eco International sa Alexandria, Egypt. Susunod, rider na nag-drive-thru sa simbahan sa Batangas, arestado. Elepante, gumala sa isang eskwelahan sa India. Campaign jingle ni Mocha Uson, binabatikos dahil sa umano'y double meaning na lyrics. At ang balik-tanaw na tema para sa 50th anniversary celebration ng PBA. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sino mag-aakalang may papasok na elepante sa isang eskwelahan sa Assam, India? Naglakad pa ito sa hallway. Agad lumikas sa school ang mga guro at mga estudyante. Naitaboy ang elepante sa pamagitan ng mga paputok. Wala namang nasaktan. Pinaniniwala ang galing sa kalapit na wildlife sanctuary ang elepante. Sa kulungan ng bagsak ng isang lasing na rider na nag-drive-thru o literal na nagmotorsiklo sa loob ng simbahan. Hindi pa siya nakontento at umupo pa sa upuan ng pari. Kung bakit niya nagawa yan, alamin sa frontline report ni Nina Ong Pauco. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang walang pakundangang pumasok ang motorsiklong may magkaangkas na sakay sa loob ng Taal Basilica sa Batangas. Pumarada ang motorsiklo sa tapat ng altar. Naglakad palayo ang babaeng backride, habang ang rider dumiretso sa harap. Nag-sign of the cross siya bago umupo sa upuan ng pari. Itinaas ang paa at pumalakpak pa. Napanood ng caretaker ng simbahan ang paglapastangan ng lalaki sa simbahan. Kaya nagsumbong ito sa mga pulis na nagsagawa ng follow-up operation para mahuli ang lalaki. Napag-alamang nobya ng rider ang kasama niyang pumasok sa simbahan. Maging ang babae, nagulat daw sa kakaibang kilos ng kanyang boyfriend. Una pa lang ay kataka na yung girlfriend kasi parang iba yung kilos niya. Kasi hindi naman siya nagbe-bless dun sa tatay ng girlfriend, ay meron siyang mga kakaibang ginagawa. Aminado ang lalaki na gumagamit siya ng marijuana na nabili niya online. Pero lasing daw siya na mangyari ang insidente. Kasi nakita namin sa video na parang mapalakpak ka pa. Parang ganito kasi huyaw, parang gusto ko maging successful. Walang naniniwala po sa akin. Sinisika pa ng News 5 na makuha ang panig ng Taal Basilica, pero nagsampa na raw ito ng reklamo laban sa lalaki. Parang nabastos po kami doon kasi yung altar po namin ay pinahalagang po natin, sinasamba po namin yun. Nasa kustodiya na ng Taal Municipal Police Station ng lalaki na mahaharap sa reklamong offending religious feelings sa ilalim ng Article 133 ng Revised Penal Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Ipinatitigil ng COMELEC ang paggamit ng campaign jingle ni Mocha Uson. Kasunod yan ang pambabatikos sa umano'y double meaning na lyrics. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte. Yan ang campaign jingle na pinatutugtog tuwing nangangampanya si Manila 3rd District Councilor candidate Mocha Uson. Namimigay rin siya ng cookie. Ang paandar na yan, kinondena ng ilang grupo ng kababaihan. Ayon sa Gabriela, ang campaign jingle ni Uson ay pangmamaliit sa mga babae. Hindi raw dapat ginagamit ang katawan ng babae para kumuha ng atensyon sa kampanya. Pati ang COMELEC ikinababahala ang anilay sexually suggestive na elemento sa lyrics ng campaign jingle. Hindi raw dapat gumagamit ng lyrics na may dobleng kahulugan at kalaswaan na makakadistract sa plataforma ng kandidato. Sumulat na raw sila kay Uson para paalalahanan nito na itaas ang diskurso sa politika. Hindi po naman talaga lahat ay matutuwa. Hindi po ba pwede naman tayong mangampanya na pwedeng lahat ay mag-agree at matuwa? Hindi naman daw nila minamaliit ang kampanya ni Uson pero dapat daw tiyakin niya na angkop sa edad ng mga botante o komunidad ang ginagawa sa kampanya. Dahil dito hiniling ng COMELEC na wag nang gamitin ni Uson ang naturang campaign jingle. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Agad namang tumugon si Uson. Kinikilala raw niya ang kahalagahan ng paggalang, inklusibo at angkop sa edad na materyales sa kampanya. Inutusan na raw niya ang campaign team niya na wag nang gamitin ang naturang jingle. Samantala, si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Ayancia dumipensa sa show cause order sa kanya ng COMELEC. Kaugnay ng joke niya tungkol sa pakikipagsiping niya sa mga single mother. Giit ni Sia, freedom of speech ang kanyang sinabi. Ginawa lang daw malisosyo ang kanyang biro para linlangin ang mga tao sa social media. Pero wala raw siyang intensyong mang-discriminate at mangharas ng mga single mom. Sagot dyan ng COMELEC, expected po natin yan. Pinag-aralan naman po namin yan lahat ng aming pong task force bago namin ilabas ang lahat ng show cause orders. Anticipated namin kung ano yung lahat ng isasagot nila. May isa pang show cause order na inilabas ang COMELEC at Korte Suprema laban kay Sia dahil naman sa pag-body shame o pangungutya niya sa kanyang babaeng staff sa kampanya. Wala pa siyang sagot dyan.
May show cause order din mula sa COMELEC si Davao de Oro Governor candidate Ruel Peter Gonzaga dahil sa malaswang pahayag sa kanyang campaign rally. Dapat niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify. Wala pang pahayag si Gonzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Back to 90s ang PBA sa kanilang 50th anniversary. Tampok dyan ng retro theme na jersey at graphics. Invited din sa laro ang isa sa pinakaunang players ng liga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. So maganda to because very nostalgic. Parang throwback sa nostalgia ang atake ng PBA sa kanilang 50th anniversary. Retro-themed ang laro sa pagitan ng San Miguel Beermen at defending champion na Meralco Bolts. Mula sa uniform ng mga manlalaro, pati ang graphics sa TV, retro rin. Inimbitahan rin ng isa sa mga pinakaunang player ng liga na si Jimmy Noblezada. Parang kahapon lang, excited ako at the same time, siyempre iniisip mo rin future mo kung paano pagdating ang panahon. Kasi yun talagang ka-outlook ko sa buhay, after playing years, kailangan mapagkanabangan ko as a basketball player kasi probinsyano ko, galing ko probinsya. Si Noblezada ang itinuturing na first Ironman ng PBA. Naglaro siya sa pinakaunang game nito sa pagitan ng Concepcion Carrier at Mariwasa Noritake, 50 taon na ang nakakaraan. Dinagsa rin ng maraming fans ang laro sa Rizal Coliseum. At dahil golden anniversary, extra special ang hatid ng liga sa fans. Bagsak presyo ang tickets sa 50 pesos at may libre pang commemorative shirts. Ang San Miguel fan naman na si Mike, suot-suot pa ang lumang jersey ng Beermen. Parang bumabalik yung nakaraan eh. Yung pag nakikita mo ganyan yung suot nila, mga nasa 1980s pa ata, 90s, yung design na ganyan. At dahil 50th na ng PBA, next target raw nila ang makaabot ng 100 years. Kayang-kaya niyo yan. Kayang-kaya ng PBA mag-100. Dire-diretso naman kasi nakita mo paano tangkilikin ng mga fans ang basketball, lalo na ang PBA. Sa Biyernes, inaasahang i-aanunsyo ang bagong mga miyembro ng 50 greatest players sa kasaysayan ng PBA. Parte ito ng year-long celebration ng oldest basketball league sa buong Asia. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Abangan, Bata sa Amerika, ibinahagi ang kanyang 10 acts of kindness bago umabot sa edad na 10. At K-pop group na EXO may plano raw na mag-fan meet para sa kanilang 13th anniversary. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para sa mga miss na ang K-pop boy group na EXO, may plano raw silang mag-fan meet. Ni-reveal yan sa 13th anniversary livestream kasama ang members na sina Suho, Chanyeol, Dio at Kai. Plano raw isagawa ang fan meet matapos ma-discharge si Sehun mula sa military. Miss na raw nila ang mga XOL. To be announced pa kung saan at kailan ang EXO fan meet. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nakaka-proud ng isang batang lalaki sa Amerika. Kinumpleto niya ang 10 acts of kindness para sa kanyang 10th birthday. Unang ginawa ni Max ang pagdodonate ng 200 pieces ng sandwich sa homeless shelter sa San Francisco. Nag-donate din siya ng mga coat at mga jacket, 200 Valentine's kit sa isang shelter at namigay ng pagkain sa Ukraine. Kahit bata, nakipangbingo siya sa mga war veterans. Oybok, nag-donate rin siya ng wheelchair. Aba, naglinis din siya ng beach at nag-raise ng pera para sa mga fur baby. Hindi rin niya nakalimutan ang mga batang may cancer. Ang huli niyang ginawa ay nag-fundraising para sa pamilya ng mga nasawi sa plane crash sa Washington.
Ikaw, Bok, anong gagawin mo para sa amin ni Johnny? Acts of kindness mo sa amin. 10 din each, no? Or yung edad mo ba? Ano bang... Huwag na pag-usapan edad. Gusto mo magtatanong ka na edad? O sige, ako okay lang. Lapagan tayo dito. Angkor, nagsuntukan, ganyan. Ako na forever eh. Kanyabang niya maliwala sa pinakabata. O sige, Wednesday na. At bilang sa bukas. Webes na lang. Hindi pa. Relax. At yan po ang 45 minutes pag-imays malaking headlines. Tapusin mo. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mel Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.